Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nasa huling dalawang gabi ng ating season 33 ng ating daily devotion. At sa gabing ito, tatalakayin natin at masasaliksikin natin ang kahulugan ng discipleship or pagiging disipulo ng Panginoon. Pero bago po yan, tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay pumikit. Hallelujah, Father God, we bless you, Jesus. We worship you. At Ama, lahat ng parangal ay nararapat na sa iyo, Panginoon. At sa gabing ito, Ama, sa amin pong pag-aaral sa huling dalawang gabi sa pagdidisipulo, nawa, Panginoon, maintindihan, maliwanagan namin, Panginoon, maunawaan namin kung ano ang kahalagahan ng pagiging disipulo mo, Panginoon. Maaaring, Lord God, iba sa amin hindi naunawaan. Ama, bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord God, upang higit po namin maintindihan, Panginoon, ang tunay na layunin kung bakit mo sinabi na go and make disciple, Lord God. At naniniwala po kami na sa oras na ito, Panginoon, binubuksan niyo po ang aming kaisipan, ang aming mga puso, Panginoon. At sa ang iyong mensahe ay maliwanag na maihayag, Panginoon. Gamitin niyo po ako at kasangkapanin, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. Amen. Ayan nga po, sa gabing ito, tatalakayan natin ang aking karanasan o ang ating karanasan sa pagdidisipulo. So, bago po yun, ano nga po ba yung disciple? So, syempre, patapos na po tayo. 2 araw na lang po at tapos na. At ibang tema na po ang ating pag-uusapan sa season 33. Pero gusto ko lang po na i-emphasize kung ano po yung kahulugan ng disciple. Ang disciple po is follower of Jesus. It is modeling and teaching Christian about Bible. So, ito po, pinapakita natin kung paano, tinuturuan natin yung ating pong target, kung ano nga po ba, kung ano ang nilalaman ng Biblia, ano ba ang pananalangin na sinasadang Biblia about sa pananalangin at sa marami pang bagay. So tayo yung nakikita nila sa atin kung ano ang kahulugan or nais nating ipahiwatig patungkol sa Biblia. Anong nais nating iparating sa kanila patungkol sa Biblia. Sabi rin dito, having an attitude and heart that worship Jesus. So yung pagiging disipulo daw po, ay meron ka daw pong attitude at puso na sumamba sa Panginoon. Hindi ka magiging disipulo kung hindi mo kayang sambahin ng Diyos o hindi mo kilala kung sino si Jesus sa buhay mo. So, kasama rin po sa pagdidisipulo, pinakikilala natin sino si Jesus. Kung disipulo ka ni Jesus, dapat kawangis mo siya, diba? Kung ano ang kanyang layunin, kung ano ang kanyang naisin, ganoon din ang naisin mo. So, yun po yung follower, yun po yung disipulo ni Jesus Christ. So, sinasabi po dito na dapat may attitude din tayo na sinasamba natin ang Diyos, si Jesus, kasi kilala natin siya. Tayo nga po yung disipulo niya. So, kung ang puso mo, wala dun sa alignment na yun, hindi ka pa nararapat na magdisipulo. Pero once na ikaw, ang nais mo ay maging follower ni Jesus, pinamodel mo at itinuturo mo ang about sa Bible at meron kang attitude and heart that worship Jesus, ikaw nga ay isang disipulo. So, gusto ko pong umpisahan ito para mas maintindihan po natin ang aking pong testimonya bago po ako naging leader ng iglesia, paano po ako nakarating sa ganitong estado ng pagiging Kristiyano. So, nung ako po ay Sunday schooler, may isa pong teacher na talagang paborito ko po. Gustong-gusto ko po siya na nagtuturo kasi ang dami ko pong natututunan sa kanya. At siguro po dahil malapit din po siya sa akin at lagi niya po akong inaalagaan. Ito pong teacher na ito, siya po ang nagturo sa akin about Bible. Lagi niya po akong kinakamusta, pinupuntahan sa bahay. Sinusolo niya po akong turuan tungkol sa mga about sa Bible. Doon time po kasi na yun, lumalaban din po kami sa BBC or hindi nakalimutan ko na po yung tawag doon sa lugar na yun. Nilalaban po kami doon about Bible. So ako po yung nilalaban niya doon. At natutuwa po ako kasi napakatyaga po nito. Pinagtyagaan niya po ako. Hanggang sa sinabi ko sa sarili ko, gusto ko din po maging Sunday school teacher. Balang araw, gusto ko po maging ganitong katyaga. Gusto ko po na kung gaano po ako natuto when it comes to Bible, gusto ko din po na may share ko din po. So, nang dumating po ako ng 16 years old, 15, 16 years old, unti-unti po ako po ay nag-aaral na rin po at nagtuturo na rin po sa Sunday school.
So makikita po natin sa katiyagaan ng gurong ito, sa katiyagaan ng Sunday school teacher na ito, nakita ko sa kanya kung paano ang isang Kristiyano, yung katiyagaan ng isang Kristiyano, kasi bilang bata mainipin, bilang bata may kakulitan ka, pero pinagtiyagaan niya po akong turuan. At yun po yung unang-unang nakita ko. Sasabihin po ba natin na hindi na ito po ba ay pagdidisipulo? Para sa akin po, opo. Kasi nung time na yon, from scratch po talaga ako. Wala po talaga akong alam patungkol sa Biblia. At talaga pong ang alam ko lang po, a-attend ako kasi may magtuturo, may pagkain after. Pero dahil sa katiyagaan ng gurong ito, na-enjoy ko kung papaano maging matuto about sa Bible, sa mga Bible characters. At talagang sinabi ko sa sarili ko nga na gusto ko din maging ganito. And fast forward, naging ganun nga po ako, nagturo din po ako. Na-enjoy ko ang pagtuturong yun. At alam niyo po yung kagalakan na makita mo na yung mga tinuturuan mo, ngayon ay mga nagtuturo na rin, mga kagalakan na makita mo na yung mga tinuruan mo, nagpapaawit, nagtuturo na din, o mayroon na rin mga ministry. So, after po nung Sunday school, syempre po ako po nagkakaedad na, nasa 16 na po ako, so hindi na po ako po pwede sa Sunday school, natuturuan ako, so ako na yung nagtuturo. Meron naman pong isang tao, mag-asawa, na nagsiyaga naman na i-Bible study ang aming pamilya. So by that time, syempre po, nandoon po ako sa teenage na aking teenage ng edad ko. So, syempre, nandoon po yung marami pong umiikot sa kaisipan mo, naboboringan ka. Pero alam niyo po, na meron pong mag-asawa na nagtiyaga, hindi lang po sa akin, kundi sa aming pamilya, na kami po ay i-Bible study every Wednesday. So, tiyaga-tiyaga, Bible study. Minsan ayaw mong makinig, minsan natatagalan ka, minsan ang sinasabi mo, sana matapos na. Pero alam niyo po yun, sa katiyagaan niyang yun, dumating din po sa punto na ang dami mong nakukuha, ang dami mong nalalaman, ang dami mong natututunan. At dumating ka sa punto na gusto mo rin ng ganun din, na gusto mo rin magbahagi dahil yung na-share mo, gusto mo maranasan din at maramdaman din ng iba. So, fast forward din po, after po ng ilang years, sa amin pong lugar na yon ay nag-conduct din po kami ng Bible study kasama po si Pastora Baby at yung buong pamilya po. And sa glory po ng Panginoon, marami po sa pamilya ko ang nakakilala sa Panginoon. Glory po sa Panginoon dahil marami po sa kanila ang tumanggap po sa Diyos. At isa din po ako doon na talaga pong nag-grow. At marami po kami mga kaibigan, kakilala na talaga pong naisama namin dun sa D5 na yon, dun sa Bible study na yon, na talaga pong lumago. Doon po nagkakilala kami. Doon po na-encourage ang bawat isa. Doon ko rin po nakilala sila Marge, sila Aiza. At unti-unti po kami lumalago, dumadami hanggang sa iba't ibang bahay na po kami nagpupunta. At kagalakan po na iba't ibang pastor na po kaming iniimbita. At talaga pong lumago po ang amin pong Bible study na ito, na pinagtiyagaan po talaga ng mga pastor hanggang sa ibinigay na po sa akin at ako na po ang naglilid sa kanila, hanggang sa nagbahay-bahay na po kami. At maging yung pong mga asawa ng mga pinsan ko, lahat po yun pinagtiyagaan, may nagtiyaga. So, ba't ko po ito kinukwento? Nakapatid, sa oras na ito, maaaring kaya ka din nandiyan ngayon, nakikinig at nakakilala sa Panginoon. Dahil mayroong nagtiyaga sa'yo, pinagtiyagaan kang kilalanin ng Panginoon, pinagtiyagaan kang i-share ang Word of God, na maaaring minsan, nakukulitan ka, minsan naboboringan ka, minsan sinasabi mo na paulit-ulit, minsan sinasabi mo na, ano ba yan? Pero itong taong ito, pinagtiyagaan ka kung bakit ka nariyan ngayon. And until now, pinagtiyagaan ka, hindi mo lang napapansin, even sa prayer, pinagtiyagaan kang ipanalangin ng mga taong ito. Alam kong kapatid, sa oras na ito, may taong nagtiyaga sa'yo kung bakit ka nariyan. At yun yung disenyo ng discipleship. Pinagtiyagaan tayong kilalanin, ilinangin, unti-unting aralin ng Biblia, kilalanin ng sarili mo kung paanong nais mong magpagamit sa Panginoon. So, kung di sa mga taong ito na nagtiyaga, sino po ang narito sa inyong harapan? Sino po ang nagpapastor sa inyong harapan? Wala po.
Pero dahil po sa mga taong ito na nagtiyaga, mayroon pong mga tao na nagtitiyaga din po ngayon sa oras na ito sa iba't ibang tao na maging sayo sa oras na to. Na minsan, nasasabi mo nga sa sarili mo na ang kulit-kulit na, paulit-ulit na. Kapatid, ganito ang disenyo ng pagdidisipulo na tayo ay followers ng Diyos, followers tayo ni Jesus Christ. At tayo ay nagtsatsaga, naglalabas minsan sa bulsa, kinukulit, dinidikitan natin talaga yung mga tao. Hindi dahil para ikararangal natin. Hindi dahil para paramihan tayo ng nailapit sa Panginoon. Kundi ang labanan natin dito yung quantity, yung quality, hindi yung quantity, kundi yung quality na ating naituro, na ating naibigay at naipakilala ang Panginoon. Paano natin malalaman ito? Kapag ang tao na ating dinidisipulo, dumarating din sa punto na gusto niya na rin pong mag-share. Diba? So, ganun din po yung nangyari sa akin. Noong time na yon, dumating na ako sa punto na gusto ko na din pong magbahagi. Kasi bakit po? Kasi na-enjoy ko na kilalanin si Jesus. So, yun po yung aking testimonya kung bakit po ako narito, bakit po ako nakakilala sa Panginoon. Kung bakit po ako naglilingkod ngayon at narito sa inyong harapan. So kapatid, sa oras na ito, ganyan ang naisin ng Panginoon sa ating lahat, maging disipulo ka. Dahil alam nyo po, kung inaakala po natin na marami nang nakakakilala sa Panginoon, may mga lugar pa, may mga tao pa na hindi nakakakilala sa Panginoon. May mga tao pa na minsan ipinaglalaban nila yung sarili nila ng katwiran na labas sa katuruan ng Panginoon. So kapatid, sa oras na ito, hinihipon ng Panginoon ang puso mo na hindi na ito yung panahon para umupo. Hindi na ito ang panahon para maging komportable tayo na tayo lang yung nakakilala sa Panginoon. Kundi ito yung panahon kinakatok na ng Panginoon ng puso mo, ng Diyos ang puso mo, para yung na-experience mong kaligtasan, kaligtasan ay maibahagi mo rin naman sa iba. So, maaaring iniisip mo, nako, pag nagdisipulo ako, may istorbo ako, hindi nawawalan ako ng kapahingahan. Pero kapatid, alam mo ba na sa bawat tanong na nasasagot mo sa wisdom na binibigay sa ng Panginoon, alam mo bang nakakagalak sa Panginoon? Sa bawat may tumatanggap sa Diyos, na kinikilala ang Panginoon, alam mo bang nakakagalak sa Panginoon? At talagang iba yung pakiramdam na mayroon kang nailalapit sa Diyos. Na sa bawat pangungulit nila ng mga tanong nila, iba yung feeling na nailalapit mo at nag-guide sila sa Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, magpa-istorbo tayo. Maaaring marami tayong trabaho, maaaring sa eskwelahan, busy ka. Pero alam mo ba, ilang oras o minuto lang na maibibigay mo at makakapagbahagi ka ng salita ng Diyos. Ilan ang makakakilala at ilan pa yung gagamitin ng Panginoon para makakilala pa sa Diyos. So, sa aking experience, sa aking natutunan, pinagtiyagaan ako. Sasabihin ko na rin po yun na paraan din po ng pagdidisipulo nila. Hindi lang, tinawag lang pong Sunday School, tinawag lang po sa paraan ng Bible study. Pero ito po yung paraan ng pagdidisipulo nila sa atin. Pinagtiyagaan ako, kapatid, at narito ako ngayon sa biyaya ng Panginoon. At sa mga taong nagtiyaga sa akin para kilalanin ang Diyos at magpagamit sa Panginoon. At sa oras na ito, kapatid, may mga taong nais kang pagtiyagaan para mas makilala mo pa ang Panginoon. At alam ko rin sa oras na ito, hinihipo ng Diyos ang puso mo. Dahil meron kang mga kaibigan at kakilala na nais din namang kumilala sa Panginoon. Sa aking experience as a disciple, as a Bible study leader, hindi lang po sila yung natuto sa akin, kundi ako mismo natuto sa kanilang mga experience, sa kanilang mga testimony. At sa mahabang panahon ng aking pagba-Bible study, pagdi-D5, maraming paraan na ang Panginoon na ibinalik sa akin ang pagtitiyagang yan. May mga times na natatakot ka, may mga times na nadja-judge ka, lalo na sa mga kung ano yung nakikita nila sa'yo, ginajudge ka. Pero alam niyo po, naniniwala po ako na kapag ang puso mo naka-align sa Panginoon, ano man yung nakikita nila sa'yo, na tingin lang ng tao sa'yo, ano man yung
na sa tingin nila ay hindi ka karapat-dapat. Pero na kung ang puso mo ay naka-align sa Panginoon, makikita mo po yan. Kasi grabe po ang Diyos na magbigay ng reward sa mga kanyang manggagawa na tapat, sa mga manggagawa niya at sa kanyang lingkod na hindi napapagod. Kaya kapatid, sa aking experience, naranasan ko na ba ma-reward? O ako lang ba ay naglalabas ng pera? Ako lang ba ay nagpapakapagod? Hindi po. Dahil sa totoo lang po, ang reward ko po ay makita po na naglilingkod ang aking mga dinidisipulo, ang aking mga D5. Ang reward ko po para sa akin ay yung makita po sila na patuloy at patuloy sa Panginoon. At yung reward na biyaya, alam ko po, natupalo po lahat ng yon at alam ko pong patuloy po naman pong pinagkakaloob niyo ng Panginoon. Marami sa atin natatakot. Baka mamaya hindi ko kaya. Marami sa atin ang natatakot. Baka mamaya kulangin ako ng wisdom. Baka mamaya makondem ako. Marami po sa atin ang natatakot. Baka maistorbo ko. Baka mamaya hindi ko mapanatili or mapagtibay ito. Pero alam niyo po, i-align mo ang puso mo sa Panginoon. At ilagay mo sa puso mo na nais mo na mag-disciple, nais mo na maglingkod sa Panginoon, na hindi lang ikaw ay nakaupo sa simbahan, nakikinig, nagtataas ng kamay, nag-amen. Kundi this time, Lord, i-align mo yung puso ko na gusto kong ibinabahagi na yung salita mo sa iba. Kung paanong naranasan ko ang kaligtasan, nais ko rin pong ibahagi ito sa iba, na maligtas din po sila na kagaya ko. At alam mo kapatid, sabi nga ang Great Commission ng Panginoon ay hindi yung magpaawit ka lang. Ang Great Commission ng Panginoon ay hindi yung nasa simbahan ka lang. Ang Great Commission ng Panginoon is to go and make disciple. Reach the nation. Yan ang nais ng Panginoon. At kung nasaan ka ngayon, tandaan mo kapatid, may nagtiyaga. Mayroong kung nasaan ka ngayon, mayroong nanalangin, nagtiyaga, nagbigay ng oras. At ganoon din naman ang nais ng Panginoon na gawin mo ngayong oras na ito. In my experience, sa loob ng aking pagdidisipulo, ang biyaya ng Panginoon ay tapat at sapat at hindi nagkulang. At yung joy ng Panginoon ang nagiging strength ko sa panahong nalulungkot ako at napapagod. At sa panahon ng pagdidisipulo ko, nai-enjoy ko yung makita sila na nai-enjoy din nilang pakinggan ang salita ng Panginoon. At doon po itinataas ko at pinararangalan ng Diyos sa mga nangyayari ngayon, sa mga naririnig, sa mga nakikita ko sa kanila. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa bawat isa sa atin. Ngayon, ang tanong, ano po ba ang pangako ng Panginoon o ang reward ng Panginoon sa mga tao na gusto nilang mamuhay as a disciple, o yung gusto nila na magdisipulo, gusto nilang mag-share ng Word of God, gusto nilang mag-D5. Ano po ba ang reward ng Panginoon? So, kunin po natin ang ating Bible at pag-aralan po natin. Dito po ako magbibigay ng conclusion sa kung ano ang nais ng Panginoon o ang reward ng Panginoon sa atin pong pagdidisipulo. So, number 1, they will never have to fear. To fear of condemnation. So, hindi tayo, ang regalo daw o ang reward ng Panginoon sa nagdidisipulo ay hindi nagkakaroon ng takot na makondem. So, bakit po? Ang tanong po natin, bakit nawawalan tayo ng takot na makondem every time na tayo po ay nagiging disipulo? So, tignan po natin sa Romans 8. Kung ano po ang sinabi ng Panginoon, bakit po sinabi dito na they will never have to fear condemnation. Sabi po sa Romans 8:1, basahin po natin, sabi po ito, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakikipag-isa na kay Kristo Jesus. So yan mong ikaw ay disipulo ng Panginoon at ang nais mo ay ihayag ang salita ng Diyos at ang layunin mo ay mapalawak ang kanyang salita. Ikaw ay kaisa na ni Kristo at ang kaisa ni Kristo ay wala ng takot na mahatulan. So yun po yung maliwanag na sinasabi ng Panginoon. So once na tayo po ay ninais nating maging disipulo, ang ating pong puso ay naka-align sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagbabahagi ng kanyang salita. Iisa po ang layunin na natin kay Kristo.
Kaya ang takot ng pagkahatol o kahatulan ay wala na po sa atin. Yan po ay maliwanag na sinabi ng Panginoon. Reward niya yan sa atin na nakikipag-isa kay Kristo. Yan ay matatagpuan sa Romans 8:1. Number 2, ang Holy Spirit will always help us. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu. So minsan tayo, natatakot tayo, baka mamaya meron silang itanong na hindi ko na maabot ng aking kaalaman. Baka mamaya meron silang mga nais gawin o nais sabihin na hindi naman kaya ng aking kaalaman. Pero ang sabi dito, or natatakot ka na baka mamaya may mga bagay na hindi mo kayang gawin. But ang sabi dito, Holy Spirit will always help us. And ito po yung matatagpuan or basahin natin sa Romans 8:22. Ang sabi po dito, Romans 8:27 po pala, sabi dito, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. So lagi pong tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Hindi po tayo pababayaan ng banal na Espiritu, lagi po siya nakaguide sa atin. And even sa Romans 8:22, alam nating hanggang sa ngayon dumarating ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak, at hindi lamang sanlikha kundi tayo mga tumanggap na sa Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos, ay dumarating din namang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos. So ibig sabihin, hindi pa may mga paghihirap tayo ngunit dahil anak po tayo ng Diyos, ang banal na Espiritu po ang tumutulong para sa atin. So sabi po sa 27, at ang Diyos na siya nakakapagsaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan sa atin. So nandun yung pagtulong sa atin. So kung tayo daw po ay disipulo ng Panginoon o naka-align tayo sa ano ang nais ng Panginoong ipagawa sa atin, ang banal na Espiritu, alam niya yung laman ng ating puso. Alam niya yung ating mga pinagdadaanan at lagi siyang handang tumulong para sa ating lahat. Amen? At lastly, number 3, marireceive natin ang strength para sa to have victory, to overcome hardship and struggle. So sabi dito, matatanggap natin ang tagumpay laban sa mga paghihirap at sa mga pagsubok. So sabi niya maliwanag, kung tayo daw po ay disipulo ng Panginoon, naka-align ang ating mga puso sa naisin ng Panginoon, na-overcome natin ang mga takot, na-overcome natin ang hardship, na-overcome natin at nabibigyan tayo ng kalakasan. Ganun po ang nais ng Panginoon sa atin. Ito po yung reward ng Diyos sa atin. So saan natin matatagpuan yan? Sa Romans 8:37. Ang sabi dito, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So, yun po yung pangatlong reward sa atin ng Panginoon. Tayo'y magtatagumpay. Kaya kapatid, sa oras na ito, damhin mo, pakiramdaman mo, pakinggan mo ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Ito na ang oras para ikaw ay humayo at sabi mong, I am in. Dahil ito na yung panahon para ibigay mo sa Panginoon ang yung oras para magdisipulo, dahil marami pa ang mga kaluluwa na nangangailangan at nagnanais na makarinig ng salita ng Panginoon, at ikaw sa oras na ito ang hinihipo ng Diyos. Kaya kapatid, ialis mo yung sariling takot, ialis mo yung sarili mo na maparangalan ka, kundi lagi mo lang ilagay ang sarili mo sa likuran, sapagkat ang Diyos ang higit na maparangalan, ang Diyos na lagi na ang maihayag sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya sa oras na ito kapatid, yamang narinig mo ang mensaheng ito ng Panginoon, huwag kang matakot na magpagamit sa Diyos. Dahil ang lahat ng yan, may nakahandang reward ang Diyos sa iyo. At ang lahat ng iyong tinanim, aanihin mo yan, makikita mo yan, at mapaparangalan ng Diyos sa buhay mo.
Nakakatakot bang maging disipulo? Nakakatakot bang magkaroon ng D5? Nakakatakot bang magkaroon ng Bible study? Hindi po. Lagi na ma-challenge tayo. Lagi na magkaroon tayo ng puso na naka-align sa Panginoon, na kung ano ang naisin ng Panginoon, wag nang magmatigas ang ating puso. Ibigay na natin at hayaan natin ang Diyos ang magbigay sa atin ng wisdom. Mahirap po bang humanap ng EDD5? Actually, hindi po. Kasi kapag ang nakita ng Panginoon na ang puso mo ay naka-align, ang Diyos mismo ang maglalagay sa iyo kung sino ang tao na ididisipulo mo. And even sa platform mo, sa trabaho mo, anumang platform yan, sa school mo, kaklase mo, kaibigan mo, ka-chat mo sa Facebook, everything. Yan ay pwede mong umpisahan na magdisipulo ka ngayon at ihayag mo ang salita ng Panginoon. Be a follower of Jesus Christ. So, maging follower tayo ng Panginoon. At sa oras na to, yan ang nais ng Panginoon na gawin mo. And ito ang conclusion natin. Ang conclusion natin, hindi na ito yung panahon na tayo ay magpapatumpik-tumpik. Ito na yung panahon na ninanais ng Panginoon na kung paano ang kaligtasan ay sumaiyo, ang nais ng Panginoon ay maibahagi mo rin to sa iba. So kapatid, mamunga ka. Mamunga tayong lahat at patuloy na ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. At nawa sa ating napakinggan, maging pagpapala ito at maging kapurihan sa Panginoon. And I pray na ang lahat ng naibahagi ko, mula po sa kung ano ang discipleship, ang aking testimony, kung ano po ang aking experience sa paglilingkod sa Panginoon, hanggang sa kung ano ang reward na mayroon tayo every time na magdidisipulo tayo or every time na magbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Nawa, ito po'y magbigay ng kalayaan, kapanatagan, at higit sa lahat magbunga sa puso ng bawat isa. Isang mapagpalang gabi po, at tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Father God. We bless you, Jesus. We bless you, Holy Spirit. Hallelujah, Father God. Panginoon, naibahagi na po ang iyong salita, Panginoon. At nawa, Ama, wala pong anuman dito ang nadagdag o sumobra, at kung mayroon man, humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, Amang Diyos. Ang dalangin ko, Panginoon, lahat ng naihiyag na ito, Panginoon, ay tumimo sa pinakamatabang bahagi ng puso ng bawat nakinig, Panginoon. Mula po sa experience ko kung paano ako nakakilala sa testimony ko, hanggang sa na-experience ko habang ako po ay nagdidisipulo, at kung ano ang aming matatanggap during sa time na kami po ay nagdidisipulo. Lord, hindi lang po kami nakatingin doon sa reward. But Lord, nandun po kami, Panginoon, sa kung ano ang naisin mo sa aming mga buhay at kung paano kami ay naligtas, maging joy na namin, Panginoon, na maibahagi din ng kaligtasan ito, Panginoon. Lord, narinig at nahiyagan yung salita. Ito po'y magbunga, ito po'y maging kapayapaan at kaligtasan ng bawat isa, Panginoon. At dalangin ko, Lord God, bago matapos ang 2 araw sa season 32 na ito, Panginoon, marami po, Amang Diyos, ang kikilala. Marami po ang titindig sa kinatatayuan at sasabihin nilang handa na po silang maging disipulo mo, Panginoon. And right now, Father God, I also praying, Lord God, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Kayo po, Amang Diyos, ang patuloy na tumingin, at Panginoon, patuloy na humawak, Panginoon, sa aming bansa mula po sa namiminuno, pinakamataas hanggang sa pinakamababa, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, na ang kasagutan at katugunan mo, ang kapayapaang nagbubuhat sa iyo ay patuloy na manatili sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, marami pong kaganapan, marami pong mga awayan, marami pong mga alingas-ngas, Panginoon. Pero Lord, ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya Lord, naniniwala po kami na ang pagiging prinsipe mo ng kapayapaan, ang siya po, Panginoong mananaig sa bansang ito, Lord God. Lord, lahat ng mga batas na pinapanukala na hindi mo naisin, Ama, sa oras na ito ay amin pong binawalang bisa, Panginoon, pinuputol sa pangalan ni Jesus, Lord God. Lahat ng mga batas, Panginoon, na sinusulong, Panginoon, na hindi nararapat at naaayon sa iyo, Panginoon, ay amin pong sinisira at winawasak sa pangalan ni Jesus at hindi pinahihintulutan. In Jesus' name, Lord God. At sa oras na ito, dalangin po namin ang pagkakaisa, Panginoon, ng bawat leader, ang patuloy na pagkatakot sa iyo at paniniwala sa iyo, Panginoon. At Ama,
patuloy ko kayong gumamit ng tao upang ang bawat leaders ng bansang ito ay kumilala sa iyo at maligtas, Panginoon. Bilang ang bansang ito ay Christian country, Panginoon, we pray, Lord God, na marami ang kumilala sa iyo, Panginoon, sa bansang ito, Amang Diyos. At Lord, maging ang aming pong pananalangin sa bansang ito ay paigtingin, Panginoon, at patuloy na marinig, Panginoon. At kaya na sinabi niyo, whatever we desire in prayer, believe that we shall receive them and we shall have them, Lord God. Naniniwala po kami na ang manalangin namin ito ay tinugon mo na, Panginoon. Maging sa aming iglesia, sa Church of the Living Faith, maging sa bawat nakikinig, Panginoon, ng daily devotion gabi-gabi, ang dalangin po namin ay ang rumaraga sa among pagpapala, Panginoon, ang amin pong matanggap, Panginoon, physically, emotionally, spiritually, financially, Panginoon, emotionally, Lord God. We pray, Lord God, na lahat ng nakikinig, ang bawat church na represent ng nakikinig, ang Church of the Living Faith, Lord, ang kalayaang nagbubuhat sa iyo ay sumaaming lahat, Panginoon, at ang kapayapaan. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng mga may karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagalingan, Panginoon, na sinabi mo na sa pamamagitan ng iyong mga latay kami nagsigaling na, Lord God. Sa mga dumaranas ng depression, Panginoon, we pray, Lord God, na ang katugunan, Panginoon, at ang kaaliwan mo ang sumakanila, Panginoon. And Lord, ang pagbanggit namin ng iyong pangalan, Panginoon, kahit ang depression, Panginoon, ay nawawala ang anxiety at ito'y pinagagaang mo, Panginoon. Maraming salamat, Ama, at patuloy na gamitin niyo po ang gabi-gabing mensahe mo, Panginoon, at patuloy na lumago ang iyong salita, Panginoon. Salamat po. Have your way, Holy Spirit, at mag-minister ka sa bawat sa amin. In Jesus' name, Amen. Muli po, isang magandang gabi po sa ating lahat. Datnan tayo ng pagpapala ng Panginoon ng rumaraga sa ating mga tahanan at sa ating mga trabaho, sa ating eskwelahan. At patuloy na ang pagpapala ng Diyos at kapayapaan ay sa ating lahat. God bless us all.